Pero bago yan, nagkakainitan na kasi to eh. Itong si Lacson sa si Marcoleta eh. Huwag naman ganung klaseng harapan nagaguhan sana. Di ba? Antindi nyo naman. Gusto nyo nalang palitan si Satanas. Ayun, kumuha raw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka nang pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap eh. Ang una kong tanong ganito, sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador? Sinasabi niya, Senator Ping, nagkakainitan na kasi yung dalawa eh. Dahil malapit na naman yung Blue Ribbon Committee. Ewan ko kung anong ginawa sa ICI eh, no? Na pinangunaan at binuo ni... Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hear it! Di kami natatakot sa katotohanan. Today is November 5, araw ng Miyerkules. Sa aming Pinapakinggan Joe Malone TV. issue ng bayan ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan, Totoo ang laban. isa mapagpang-alang araw sa inyo lahat mga kayon. Tanong may klarong kasagutan. Miyerkules today sa Pilipinas, araw ng baklaran kung ikaw ay Catholic. Laging alerto, mapagmatsyag, trutang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, Maganda itong mga talakayan natin ngayong araw ha. diretsong usapan. Kaya pasok na, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay. Lapit na yung Pasko pero wala pa rin nakukulong. Balita, talakayan, katotohanan. Very good. Para sa bayan. Mga kayan, mega love shoutout sa lahat ng members natin dito. Siyempre, walang iba kundi si Pasok. Asa na? Yun. Pasok Suki. Asa na? Yun. Siyempre, si JU Production, Ma'am Lorna Tobera, Sir Larry, Florina Dacumos, Paulos Lutong Bahay, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Mga kayon, meron tayong joint membership dyan para sa mga gusto magpa-member. Walang patumpik-tumpik pa. Click the button, the join membership button. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Mag-ingat po lagi at paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon at wag na rin kayo mag-skip ng ads. Doon pa lang panalo na tayo. Maraming salamat kung gagawin nyo yan. Isang attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-subscribe, paki-double check at paki-comment dyan sa baba kung naka-comment ka na kung saan ang exact location ninyo. Paki-comment dyan ha. Marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to. Simulan na natin. Uy! Basahin natin galing kay Greco. Belica, we are losing jobs, investor, confidence because of corruption. 50% of Filipino feel poor while the richest few are enjoying economic gains na galing sa nakaw. Duktong ko na lang yan, ha? Unless we make certain that corruption is punished, corruption will not stop nor slow down. We need government to act swiftly and bring exposed corrupt officials to justice. Tama naman. The public will not be appeased. Investment will not return unless we change the system. They decentralize concentrated power over funds and national government control. Economic inequality and poverty will continue to grow. Corrupt officials must be brought to justice, exposed, and sent to jail. Congressional overreach and control over national wealth and the executive debts must be stopped, and system will make certain that corruption is punished must be set in place. Tama naman.
Ang question ko lang diyan kung meron talagang makukulong. Sabagay meron naman makukulong. Meron sa sampulan Meron kailangang sampulan. Otherwise magagalit yung taong bayan. Pero wala rin Kahit may makulong pa rin diyan. Sa susunod pag tumakbo yan, lilipas lang yung ilang taon. Pagka nakakalimutan na ng tao yan, tatakbo yan, magugulat ka, mananalo pa yan ulit. Oo. Maraming ganyan. Alam niyo yan. Maraming example na convicted pero tumakbo. Okay lang kung tatakbo Karapatan naman ng bawat Pilipino yun. Ang problema, nanalo. Di ba? Dun, pakiramdam na gaguhan talaga ang labanan. Di ba? Marami naman ganyan Alam naman natin. Kaya nga, sana palitan din yung kategory. No? Dati, sinasabi ko na sana alam mo, mali ako doon Inaamin ko, I admit na mali ako doon. Yung sinasabi ko noon na sana lahat ng ipasok sa mga senador, sa mga mababatas, sana lawyer, sana attorney. Sinabi ko yun noon kasi nga talagang, syempre, mambabatas ka kailangan alam mo nga naman yung batas. Ang problema kasi, maganda naman sana yon, di ba? Sa totoo lang. Maganda naman, pero may mali din sa sinabi ko. Ayan na admit na mas maganda sana, lawyer, attorney din yung mga senador, na sa ganun, first hand, alam nila kung ano yung sinasabi nila. Hindi na nila kailangan pa i-consult sa mga lawyer nilang staff. Di ba? Pero ang problema lang kasi, tama in a way pero hindi natin dapat general dahil, alam nyo yung mga nangurap, titulado Utang ina. Titulado di ba? Titulado. Lisensyado. Graduate. Lisensyado, may titulo, at higit sa lahat, nangurap. Kaya sa portion na yun, medyo may mali di ba? Sana, okay na pala na kahit hindi attorney, hindi lawyer, basta hindi nangungurap. Di ba? Pero mas maganda kung attorney at lawyer at hindi nangungurap. Ang problema yung mga sangkot na pangalan, titulado, lisensyado, may pinag-aralan. Bakit? Yung mga may pinag-aralan, karamihan, sila pa yung mga tiwali. Sila pa yung mga naliligaw. Bakit yung mga walang pinag-aralan, usual, karamihan, yung mga walang pinag-aralan, sila naman yung nagbabangon sa gobyerno natin at hindi nangungurap. Bakit ganun? Titulado kayo Titulado kayong karamihan Lisensyado na kayo Tapos kayo pa yung nag-aagrabyado sa kapwa Pilipino. Samantalang yung mga hindi nakatapos, sila pa yung halos maraming nagawa. Malinis ang konsensya. Hindi ko naman sinasabi na talaga mawawala yung korap. Hindi ako naniniwala doon. Talagang meron at meron. Pero pwedeng kayang bawasan. Pero yung totally mawawala, I don't think so. Huwag na tayong maniniwala sa ganong klaseng statement. Di ba? Hindi Ang taong totoo. bayan sa ilalim ng Diyos, na tunay na pinuno ng lahat ng bansa, ang nagpapatunay ng lahat ng otoridad ng pamahalaan ay nagmumula sa tao. Idineklara ng salikang batas na ang soberenya ay nananatili sa mga tao, hindi sa Estado, o Pangulo, o Kongreso, kung hindi sa mga tao. Ang mga tao ang huling tagapangalaga ng republikang ito. Kapag ang mga pinagkatiwalaan sa pampublikong katungkulan ay nagtaksil sa tiwala ng tao, binabaluktot ang batas at nagpapayaman sa pwesto, nawawala ang moral at konstitusyonal nitong karapatang mamahala. Noong 2013, ibinliklara na ang pork barrel system ay labag sa saligang batas. Gayunpaman, lihim itong ibinalik at ngayon ay nagsilang ng mas malaking halimaw sa isang sistematikong korupsyon. Noong Hulyo 2025, habang ang bansa ay lumulubog sa baha, ang katotohanan naman ay lumilitaw. Bilyon-bilyon, marahil mahigit 1 trilyon, ang nawawala dahil sa mga ghost projects, substandard na projects, at mga proyektong sobra sa presyo. Sa halip na magsisi, ang mga institusyon ng Estado ay nagkuntsabaan para protekta ng sarili. Pinigilan ng katotohanan at pinatatahimik ang mga saksi. Ito ay isang kabuuang pagbagsak ng tiwala ng publiko. Nagets niyo? Kumilos tayo. Hindi sa paghihimagsik, kundi sa pagsisisi at pagpapanumbalik. Ngayon, sa harap ng Diyos at kasaysayan, ipinahahayag namin. Una, na pinuputol na namin ang moral na mandato at binabawi ang aming botong pinagkatiwala
sa mga nagtiwali sa gobyerno. Pangalawa, Sayang nananawagan boto. kami ng agarang pagbibitiw ng lahat ng pambansang opisyal na nagtaksil sa tiwala ng tao, nagnakaw sa kaban ng bayan at flood control projects, at nananawagan kami sa isang espesyal na eleksyon. Pangatlo, nananawagan kami sa sandatahang lakas at mga tagapagpatupad ng batas na tumayo kasama ng mga mamamayang Pilipino at tuparin ang kanilang sinumpaang tungkulin. Mga kababayan, hindi po ito sedisyon o rebelyon. Ito po ay reforma at pagtutubos. Hayaan po natin na Yun ang ang bawat maganda. Pilipino ay bumangon na parang isang David sa harap ni Goliath. Magsama-sama po tayo para manalangin, manawagan, at manindigan para sa mas magandang kinabukasan ng ating mga anak at para sa kaayusan. Walang partido, walang kulay, basta iisang lahi, iisang bayang Pilipino. Yan, di ba? Ang ganda ng mensahe ni Greco, no? Sa totoo lang, pagod na rin yung Pilipino, eh, no? Pagod na rin yung mga OFW na kailangan pa mangibang bansa para lang tapatan yung pera na kailangan para ipadala sa pamilya nila, matustos yung maganda. Dahil kung hindi nila gagawin yun, baka hindi nila maipadala yung mga anak nila sa magandang eskwelahan. Sino ba namang ayaw? Sino ba namang magulang ang ayaw i-enroll ang mga anak nila sa magandang eskwelahan? 'Di ba? Pero sa panahon kasi ngayon, wala eh. Kaya tinan mo, nananawagan si Greco. Totoo naman eh. Maganda naman yung mithiin niya. Maganda naman yung goal niya. Wala namang kulay. Isang tabi muna natin yung kulay siguro sa ngayon. 'Di ba? Pero talaga, ako talaga ever since Duterte, talagang si BP Inday Sara ang paupuin natin sa 2028 para malaman natin na gaano kawalang silbi yung administrasyon ngayon. Tuwan-tuwa pa yung mga loyalista eh. Yung mga nagko-comment sa akin, mga galit na galit kay Tatay Digong. Tuwan-tuwa. Oh, dahil nangyari daw kay Tatay Digong yun. Oh, so ngayon, nangyari kay Tatay Digong yun. So ngayon, nangyayari ngayon sa Pilipinas, tuwan-tuwa kayo? Kung gaano kabahain ngayon yung Cebu, yung ngayong bagyo, kay Tenyo, di ba? At yung mga nakaraang bagyo. So mas okay yung ganon. So mas okay yung halos bilyon-bilyon papunta na sa trilyon na corruption ng mga ghost project. Mas okay sa inyo yung ganon. Yung mga cat's eye, time is 10. Yung halaga ng presyo, pero sa totoo, yung pinaka-product cost, magkano lang? Time is 10 nila, saan napunta yung time is 10? Sa bulsa nila. So mas okay yun kaysa doon kay Tatay Digong. Diba? Ang dami yung bulag, ang dami yung nagtatanga-tangahan. Pero samantalang nung si Tatay Digong yung nakaupo, tuwan-tuwa kayo kasi talagang napuksa yung mga droga, yung mga addict dyan sa lugar nyo. Alam mo yung mga galit lang, yung mga gustong-gusto lang na nangyayari kay Tatay Digong, yung mga kapwa addict din, yung mga kapwa tubikom din, yung mga nagpapagulong ng bato sa foil. Kayo-kayo din yan. Pati yung mga may negosyo niyan. No? Kita nyo, malala. Huwag nyong hintayin na sana. Huwag naman sana na mabiktima kayo ng mismong drug addict. Malamang ikasusumpa nyo, baka kayo mismo unang pumatay, di ba? Hindi nyo alam yung pakiramdam na ang komunidad ninyo, ang lugar ninyo, nakakapalibutan ng mga adik para doon sa mga mayayaman, yung mga nakatira sa subdivision, villages na away doon sa mga addict na drug user, drug pusher, kung ano yung kaya nilang gawin. Hindi nyo kasi alam yung pakiramdam nun, pero kami mga lumaki sa squatter, puta, alam na alam namin yan. Yung mga abutan, tingin pa lang, totoo yan, tingin pa lang, alam na malalaman mo na, puta, gumagamit to. Hindi na kailangan pa ng hair follicle test. Di ba? Hindi nila maitatago. Sa bagay, wala namang lihim talaga na hindi na ibubunyag. Kahit anong gawin mo, mabubunyag at mabubunyag pa rin yan. Dahil hindi hahayaan niya ng Panginoon Diyos na maging sikreto habang buhay. Sobra na yan, mga kayon. Grabe yung mga nangyayari sa ganito, yung mga korupsyon. Grabe pag nanakaw yun, harap-harapan, 'di ba? Ano lagi kung ano ang metaphor ko? Ang metaphor ko diyan, para tayong ginawang bata na binigyan ng lollipop, 'di ba? O kaya inagaw yung lollipop natin. Tapos lumalayo palakat habang tayo umiiyak, harap-harapan tayong ninakawan. O kaya bibigyan tayo ng lollipop na ayuda, 'di ba? Tapos iboto mo 'to. Diba? Hindi na tayo natapos sa ganung klaseng pangako. Pakinggan natin. Marcoleta. Pero bago yan, nagkakainitan na kasi to eh. Itong si Lacson sa kasi Marcoleta eh.
Sabi niya, bibigyan ko siya ng logbook. Sabi ni Lacson. Kasi nga, maraming lumabas dahil sinisira si Orly Gutesa. 'Di ba? Ang dami ng mga bangayan. Tapos medyo may sinasabi pa na pwedeng mapanagot si Rodante Marcoleta. Ang daming nangyari sa dalawang yan. Sabi ni Marcoleta, can I also do the same to him? Like I want to see on a daily basis who are the people, who are the personage coming to his office, baka hindi rin niya mabutihin. O, kasi sinabi ni Ping, bibigyan ko siya ng logbook kung kung gusto niya everyday kung sino yung pumunta sa office ko, public place ito eh. Huwag tayong maging onion skin CCTV, yan ang sinabi ni Senator Ping Lacson. Kasi matutuloy yung kung mag-grant, pumayag ulit kasi itong si Senator Ping Lacson na maging chairman ng Blue Committee sa darating na November 14. Sinabi niya yan kay Senate President na tatanggapin niya kung ibibigay sa kanya. O yung problema, hindi na natin may babalik si Rodante Marcoleta sa pagiging chairman ng Blue Ribbon. I-explain at sinabi yan ni Senator Robin Padilla kung bakit mamaya. Pero pakinggan muna natin si Rodante Marcoleta sa kanyang Ang pinakamalaking statement. tragedy dito, trahedya din. Opo. Hindi yung ang tao makaalpas sa hustisya eh. Kasi dito sa pagtatakip nila, baka sakaling, ang kanilang pasya rito, ang kanilang kagustuhan dito, mapagtakpan, maproteksyonan ang mga taong dapat ay magkaroon ng, dapat ay managot. Ang ano natin, Nagkakainitan yung dalawa eh. makita natin, matukoy natin ang mga taong dapat na managot sa mga nangyaring ito eh. Sila naman, kabaligtaran ng kanilang pakay. Maisalba sila, mapagtakpan sa pagitan ng pagliligaw sa ating mga kababayan kung sino talaga ang may kasalanan. So, nailigaw sila. Hindi yun ang pinakamalaking trahedya eh. Ang pinakamalaking trahedya dito ay mangingibabaw yung kamalian eh. Mangingibabaw yung kawalang hiyaan eh. Naku, So totoo. sa pagka yun ay nangibabaw, yung katwiran na ngayon napailalim, mas malaking problema ng isang bansa eh. At yun ba, papayagan natin? Di ba? Oo. Magkakaroon ng distrust Oo. ang mga tao sa kanyang pamahalaan. Wala Oo. nang maniniwala eh. Mhm. Hindi mo napanagot eh. Nakaligtas yung dapat managot, pero more than that, Opo. hindi nakaligtas ang bayan doon sa ustisya na kanyang hinahanap. Hindi niya ngayon nakamit yung ustisya na dapat nakamit ng mamamayan. Yun. Sa pag-alipusta ng kanyang kabangbayan. Yun ang So, dapat. bigyan na natin ng mas dagdag na emphasis. Bagat nabanggit nyo na kanina. Gaano ba ang importansya itong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon? Ano, at mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa. Hanggat maaari lang, siguro sa susunod na pagdinig, wag na itong lumutang eh. Kasi hindi na matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan Opo. ng testimony ni Gutesa. Ayun, oho. Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa pagdinig na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi ang binabato nila kay Senator Rodante Marcoleta na kesyo si Rodante Marcoleta raw ang nag-guide kay Gutesa. Kasi nakikita nila sa CCTV, yan yung binabanggit ni Ping Lacson na panay daw ang pumunta o dumaan si Gutesa kay Rodante Marcoleta. Yun ang sinisilip nilang butas. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating Sa Senado. kapulungan. Opo. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Oho. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Ang mga Opo. taong ito, Oho, nagsama-sama sila para sa ganun, i-discredit nila. Oho. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang Testimonya. testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya, halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron. Opo, oho. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag eh. Oho. Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. Yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, Tama. sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera Yeah. sa bahay ni Saldico, diyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo, oho. Tama ba, Estrada? Tama po, opo, oho. At saka Mark Texay. Oho. Bakit hindi mo ipatawag yun? Di ba? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Oo. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay, totoo o hindi,
Yun nga Hindi natin pinatawag. mapapasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa. Ipatawag mo. Ayaw nila ngayon. Obvious, di ba? Obvious yun. Bili mo, pati yung sekretary, napunta sila doon sa pinaka-sekretary. Sekretary lang. Samantalang yung mga nabanggit na pangalan, hindi nila inimbitahan para na maging witness o sa makapagsalita, makapag-defend man sana o sabihin man nila na mismo na sila na magsabi na mali yung sinasabi ni Gutesa, hindi nila Natakot pinatawag. sila ngayon. Naipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala. Yun ang sagot mo sa tanong mo. Opo. Credible kaya pinipilit nila. O ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa, ito no? yung pinakahuli ngayon. Opo. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo. Para gibain. Ang tindi, Kasi no? talagang matindi yung kanyang Oho. Matindi ang kanyang pahayag at very credible. Oho. He has nothing to gain. He has everything to lose. Yan, totoo yun. Walang magigain si Orly Gutesa sa pagsalita niya dyan. In fact, mas delikado pa nga ang buhay niya dahil nagsalita siya Di ba? Hindi naman tatakbo siguro yan. Di ba? Unless yung mga iba na biglang nagwi-witness tapos magugulat ka lang biglang tatakbo. Si Gutesa, I don't think tatakbo to. Pero tingin ko hindi tatakbo to. Tama yung sinasabi na he has nothing to gain and nothing to lose. Kaya pa lang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement Eh, pinagtaan siya magtatago din talaga ako. May gusto siyang puntahan siguro. Puntahan siya para siguro takutin. Para sa ganun Natural. operan siguro. Ikaw ba naman nagbanggit ng pangalan, hindi ka magtatago, anak ng puta Lahat naman. gagawin nila. Di ba? Para sa ganun, ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. Oho. May bantakin nyo, mismong tagapagsalita. Sabihin yung buong pamunuan ng Philippine Navy na nasa sa ilalim po niya ang Philippine Marines, abay nagpa-press con pa para lamang sabihin hindi namin kinukupkup itong si Gutesa. Sapagkat parang 2021 pa yata na ito ay retiro at wala na po kaming kaugnayan, anumang kaugnayan dito kay Gutesa. Yun po. Harinawa. Ganun ang lumabas na katotohanan. Pero, ang alam ko, base na rin sa pagsasalita ni Mike Defensor, mga katropa niya sa Opo. sa Marines. Hindi naman niya sinabing mismong opisyalis ng kasalukuyang Pamunuan ng Philippine Marines. Opo. Talaga naman, mukhang ganun nga po ang mangyayari dyan. So, yun pala. Ngayon natin naunawaan at sana nare-realize din ng ating mga taga-subaybay kaya ko po pinabigyan ng emphasis sa inyo para ma-realize nila, ganun pala. Kaya pala ganun ang tindi ng pagsira sa kredibilidad nitong si Gutesa. Damaging pala. Ito ang pinakamabigat. Opo. Na pahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ito kay Orly Gutesa. Para sirain. Para sa ganun, pahinain yung inilabas niya na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan. At ang paraan na ginamit nila ay puro kasinungalingan. At mayroon pang lumutang na hinuhan. Ako, yan anya, 30 minuto bago yung aming pagdinig. Dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta, kitang-kita namin sa CCTV. Parang napakalaki niya, parang ang dating. Naku, tinuruan yan. Kasi, parang ganun po ang gustong ipinta sa isip ng tao sen yan ang kanilang patakaran Oho. Para bang kasalanan ba? Krimen ba? Na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador. May usapan nga kami. Di ba? Nauna ko nang sinabi yun at ipinahayag na. Sabi ko, sige, hindi kita kilala. Ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito, una, panotaryo mo. Sana para ganap kong mapaniwala na talagang, yun ay sarili ko lang naman dyan. Opo. Kesa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa natin. Abogado sa practice po yan. Notaryado yan. At least, yung draft mo ay na-convert into a public document. Opo, may kumpiyansa. Ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma, anong magiging problema doon? Kung halimbawa, hindi siya, pero meron kang pinapirma, ang problema ninyong dalawa, yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama. Hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawala ng bisa yun. Sapagkat humarap ka Yes. Nanumpa ka din sa kanila. Yun ang usapan dyan. Yun pala. Diba? Pati yung lugar na pinagkitaan nyo pati yung restaurant Pinasabi na yata yung mga video footages Para bang merong, is there something surreptitious? Oo. Halimbawa, sabi ko sa kanya, okay, panotary mo yan at kung talagang buo ang loob mo, nakapag-isip kang mabuti, pumunta ka ako sa Senado bago alas 9. Ayan, Dahil sa mag-uumpisa ka ako ang Blue Ribbon Committee hearing ng alas 9. Yan yun. So ngayon, dahil yun ang usapan namin, ako naman, nagbabakasakali, baka nga dumating. Sabi ko sa isang staff, merong isang tao na gustong tumestigo, ganito yung pangalan niya. So isa sa inyo, umalalay, baka sakaling dumating, pumosti kayo doon. Ayun. So,
Ayun, kumuha raw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka nang pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap eh. Kayo pala nagpapunta. Kasalanan ba yun? Oo. Ang una kong tanong ganito, sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador? Oo. Nasa regulasyon ba namin ito? Nak- Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? Lahat naman. May authority ka ba na gawin yun? Nako. Makakarating tayo sa usapin na yan eh. Sino ka? Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Ang kapwa niyo Yeah. senador. Di ba? Ah, Yan yung yan yung kanina na logbook na CCTV public. Yan, sinasabi ni Senator Ping. Nagkakainitan na kasi yung dalawa dahil malapit na naman yung Blue Ribbon Committee. Ewan ko kung anong ginawa sa ICI no? Na pinangunahan at binuo ni President Bongbong ni Junior. Kung ano naging silbi niyang ICI na yan. Tapos ngayon magkakaroon ulit ng Blue Ribbon sa November 14. At sa malamang, si Ping Lacson ang magiging chairman. Kasi, ito yung sinasabi ko kanina, sinabi ni Robin, wala kaming kakayahan na minority bloc na ibalik sa pwesto si Senator Rodante Marcoleta para maging tagapangulo o chairman ng Blue Ribbon dahil kulang. Talo at wala po kaming bilang. Siyam lang po kami, minority. That's Joel Villanueva, Marcoleta, Chis Escudero, Imelda Aimee Marcos, Peter Cayetano, Robin himself, Senator Bongo, Senator De La Rosa, at Senator Jinggoy Estrada. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 lang sila. Remember, lahat yan botohan. Di ba? Lahat yan botohan. Minority nga Pati yung pagboto sa Senate President, botohan. Sa mga chairman na yan, botohan. Di ba? Mamaya na yung kay Anjo. Hindi kasi ako masyadong believe kay Anjo yung sa mga statement. I'm sure napanood nyo yun na lumalabas. Hindi dahil sa hindi credible o hindi ako naniniwala sa sinasabi niya o dahil wala lang, hindi kulang trip. Hindi ko feel yung sinasabi ni Anjo, parang hindi ako nasisinsiran. Dahil bakit ngayon lang? 'Di ba? Bakit ngayon ka lang nag-iingay? Tapos naririnig ko parang may lumalabas na video na parang tatakbo ata siyang senador sa 2028. So, baka kaya ka nag-ingay. Hindi ko alam. Pero kasi kung talagang Duterte ka, dapat noon pa. Or kung ngayon ka lang naging DDS, parang ang hirap naman, no? Paggising mo na umaga, DDS ka na. 'Di ba? Samantalang kami rito, mula 2016, suporte na ni Tatay Digong. Kaya hindi ko masyadong binibigyan ng diin kung mapapansin nyo yung kay Anjo Iliana. Pero ganun pa man, balik tayo rito. No? Ito malinaw na alam ko may makukulong. Meron makukulong kasi kailangan nilang mag-sample. Di ba? Kailangan nilang mag-sample na merong makulong, merong managot. Pero I don't think parang nagbakasyon lang yun. Pero kung ikukulong nila yan patas doon sa kulungan ng mga ibang may kaso na talagang walang special treatment, ay dyan, maniniwala ako. Pero kung ikukulong nyo yan tapos may sariling may sariling kubul yan, tapos nakakapag-cellphone, nakakalabas pagka may special occasion, patay. Parang hindi kulungan ng tawag doon, bakasyonan, pwede pa. Diba? Malinaw Malinaw kung gusto talaga natin. Ay nga pala, tuloy yung Rally for Peace ng INC sa November 16, 17, 18. Pucha, 3 araw to. Alam nyo, in fairness sa INC, hindi ako INC pero in fairness sa religion na yan, talagang sila may halatang may pagkakaisa. May unity talagang INC. Hindi man ako INC, shoutout sa inyo. Marami akong tropang INC. Yung dating katulong ko na sinakwento ko sa inyo, INC yan. In fairness sa kanila, meron silang unity compared doon sa mga iba. Pero ganun pa man, Christian kasi ako pero ganun pa man, saludo sa INC kung matutuloy. Actually, matutuloy na. November 16, 17, 18. Magkakaroon tayo ng coverage dyan. Doon sa channel ng tropa natin, Solid Duterte Updates.
Yan, lahat ng balita sa Duterte, doon yung makikita. Lahat. Dito reaction eh. Dito reaction sa Joe Malone TV. May tao tayo doon, may mga tao tayo sa kung saan kasi hindi ko kakayanin ng ako lang mag-isa. Mga kayon, simulan na natin. Mag-stood up tayo para doon sa bayan natin. Hindi na panahon hindi na uso yung post-post na lang tayo sa social media. 'Di ba? Wala naman tayong advocacy. Ito talaga, kailangan paupuin natin si BP Intay Sara Duterte. Kung gusto nyo talaga ng pabago. Otherwise, di ba nga sabi ko sa previous na podcast ko, kung hindi si BP Intay Sara Duterte ang papapuin natin sa 2020, sige. Di ba? Sino? Parang wala naman ako nakikita ng iba. Kung si BBing nga, weak eh. Dapat yung sing tapang ni Tatay Digong na pag sinabi niya, merong pagmamahal sa bayan, sa kapwa Pilipino. Hindi kakampihan yung kapwa niya politiko para ipagtanggol at para hindi mapanagot. Kung talagang seryoso kayo, yung GAA pa lang sana inayos nyo na eh. 'Di ba? Bakit walang budget yung PhilHealth? Bakit yung DPWH malaki? Yung mga dapat i-priority. O sige, sabihin na natin priority din naman yung DPWH. O tingnan nyo naman yung nangyari. Karamihan flood control. Karamihan ghost project. Ginago nyo naman yung taong bayan. Pinaghirapan nila yan na imbis na makukuha nila yung sahod nila ng buo, may mga kaltas dahil buwis para sa mga proyekto dapat ng Pilipinas. Tulong-tulong ang kapwa Pilipino dyan na nagbabayad ng buwis para magkaroon kayo ng project tapos ibubulsa nyo. Wag naman ganung klaseng harapan na gaguhan sana. Di ba? Antindi nyo naman. Gusto nyo nalang palitan si Satanas. Kahit si Satanas sumasaludo na sa inyo sa sobrang kalupitan ninyo. Tayo na. Diba? Huwag ganon. Huwag ganon. Pucha, magtira kayo ng onte para pag namatay kayo, magkaroon kayo ng tsansa pumunta sa langit. Hindi yung pati si Satanas napapasaludo sa inyo. Maraming salamat, Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.